Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:04. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang marahin na aga po sa Nugabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines ka na mga barata sa lado nasyonal, gobyerno, pigandaan na ada posibleng paglangkaw kana presyo kana krudo kasunod kan tensyon duman sa parte kan Middle East. President Bongbong Marcos naihiling ana pangangaipong niya sa lado man kanda pagpapasunod kana pinagsasabing mandatory repatriation sa mga Pinoy na yaon duman sa nasyon kana Iran asin man Israel. Planong pagbakal kana iipinin mga multi-role fighter jets sa party paman kan sa indang ongoing modernization program. Sa satuya pa nga mga pamayukan na mga barata kumilik nagapaluwas man nida pahayag asin na resolusyon sa pagkansela kana Duterte Youth Party List registration. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal status o sa iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal bilang kan mga Pinoy duman sa Israel na nagaagad makapuli sa Pilipinas o minabot na sa 150. China, India, US asin iba pang mga nasyon na pinag-aabisuanaan mga namamanwaan na mag-arali na duman sa Iran asin man Israel. Iba pang pamayukan na mga barata sa lado nasyonal, 49 Pinoy sa Israel nawaranin na istaran sa serye kan sunod-sunod na mga air strike. Pag-remand sa articles of impeachment kinokonsiderang pointless kan sarong eksperto sa konstitusyon. Yan ang mga headlines kan mga barata, mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. BBS Basta Bareta. Sigurado. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. BBS Basta Bareta. Sigurado. Mga tugang liwata, marhay na aga po sa Nugabos, ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, pinagkumpirmar ngunyan ka na Overseas Workers Welfare Administration ang kaligtasan ka nagkapira nga mga Filipino government official na na-stranded man sa party mismo kan Israel matapos man kan kariribukan asin na mag-usbong sa pagultanan ka na Israel asin man na Iran. Basado sa UWA, igwanin 17 mga opisyal an sa presente
nasa ligtas na lugar duman sa parte mismo kan nasyon kan Israel. Ini binibilog kan siyam na mga alkalde, 4 na vice-alkalde, 2 party list representative, asin 2 regional directors. Digdi napagarman na nagpartisipar ang mga ini sa sarong short course duman sa Israel, asin nakatalaan ako ta ng magbalik sa Pilipinas kan nakalisa na simana. Sa sarong payag ipinagpahig ni OWA Administrator Patricia Kaunan ang DFA katabang ang iba pang mga ahensya kan gobyerno paragos na nagtataonin na tabang sa mga stranded na mga Pilipino opisyal sa nasambit ng lugar. Naglalaom ang mga opisyal na sa mga masunod na maaldaw makakabalik sinda sa Pilipinas, ninulit at kinukuto na ang mga ini. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, ipinagpahayag ka na presenting sekretaryo kan Department of Justice na si Secretary Jesus Crispin Remulla na pinaga sa yuman subot kan nasyon kan Netherlands ana asylum application ni dating presidential spokesperson Abogado Harry Roque. Sa sarong pahayag ipinagsabi mismo sa nasambit ng sekretaryo sa party mismo kan DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na igwa siyang impormasyon na makakapagsabing an application kani pinag-deny sigun na sa saiyan na ang kaso managod man sa magiging resolution kan asylum application ana ipinasa na da sa parte kan nasyon kan Germany. Kaya subuot mahalat pa ang Department of Justice kung anuan magiging resulta manong digdiasin sinasabi na pwedeng makapagsampa ni na extradition kontra man ki Abogado Harry Roque. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, kasumpay na barata pinagpaimutikan ni dating presidential spokesperson Abogado Harry Roque at ngunya na nagkukuriyat na mga impormasyon na ibinasura sa buot kada Netherlands and sa iyang asylum application sa sinapublikong pahayag. Kaya tinawan doon na mayo ning katotohanan ane pinagpahayag ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa sinasabing pinagtutubudan kaning denied an sa iyang application. Subuot digdi ikadua na subot ini kanasambit ng sekretaryo poon kana sabiyon na igwaman siyang multiple passports. Kaya ikinokonsider kani ang mga impormasyon na denied an sa iyang application na sarong klase lang kana fake news o salang mga impormasyon kan DOJ Secretary kung sa inda digdi pinagpipirit pa na sambit ng abogado na dainiya na ini andal asin na daina niya ini ikinabigla lalo na sa irarom kan presenting administrasyon. Dagdag pa ni Harry Roque na siya nagpasiring lang sa nasyon kan Germany para sa sarong aktibidad kay banan ang nagkapirang mga kababayan na mga Pilipino. Nakabalik naman da siya sa parte kada Netherlands na iyoan sa iyang dinadagusan mantang mayo sa Pilipinas. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakita sa lado nasyonal, napabarata kana Heart Journal na subuot pwedeng magdubli ang peligro sa mga tao sa hilang sa puso ang paggamit kana marijuana. Basado sa nakalap na datos, digdi 200 milyones na tao sa buot sa manlaylay ng mga nasyon, edad 19 sagud ng 59 ang nagagamit kan pinagapod na cannabis kung sain 29% digdi ang may halangkaw na tsansa kan pagkakaigwa kan pinagapod na acute coronary syndrome o hilang sa puso, mantang 20% digdi ang halangkaw ang tsansa na magkaigwa kan pinagapod na stroke. Sigun man ki Emily
Juan Jes, professor kan pharmacology sa University of Toulouse sa France. Kadaklan subuot sa mga apektadong mga pasyente, mga jóvenes, asin mayo ni nanuman na istorya mapadapit man sa helang sa puso o ang pinagapod na risk factors asin napagaraman na daisubuot na naninigarilyo ang mga ni. Tinawan doon ni Dr. Linda Silver kan University of California, San Francisco dapat na ikonsidera kan mga doktor asin man kan gobyerno sa manlaylay ng mga nasyon na ang marijuana arog kan panirigarilyo peligroso asin dapat ining ipatanid sa publiko manungod man sa katotohanan na kan peligro sa salud na nakukuha sa paggamit kan marijuana. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal nangapudan ngunyan ang palasyo kan Malacanang sa Senado na digdiya dangugon ang pangapudan kan mga business community narikas-rikasan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para magdanay ang kakusugan kan ekonomiya asin kumpiyansa kan mga investor na nagkakaag kan sa indang negosyo asin kapital sa Pilipinas basado sa Palace Press Officer Yusik Claire Castro mismong nasa business sector na alarma asin sa pagdilikan impeachment trial kaya dapat subuot ining aksyon na kan Senado. Tinawan do ni Castro na bako talagang gugustuhon kan mga investor na mag-invest kan sa indang mga negosyo sa laog kan Pilipinas kung ang sarong leader pinag-aakusahan ng korupsyon asin garo kinakampiyan pa kan nagkapirang mga senator judges. Tawan doon pa man ni Castro ang naging payag ni BP Sara na bagsak ang ekonomiya kan Pilipinas. Tinawan doon kaniya na naggagayon niya na ang dalagan kan ekonomiya sa Pilipinas. Dakulang tabang digdian na pagtanggal kan Pilipinas sa sinasabing gray list kana Financial Action Task Force na iyo ang nagtataw nin halangkaw na investor confidence. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang barata sa lado nasyonal nakipag-ulay ngunyad ang Chinese Ambassador na si Wang Xilian kay Cagayan Governor-elect retired General Edgar Aglipay bilang sarong opisyal na pagbibisita ni Huang sa Kapitolyo kan Cagayan kasud mga Miyerkules. Kaya ibanan kan Ambassador kan China ang nagkapirang mga haralangkaw na opisyal kan China arog dinda Hu Yanhu, Presidente kan Merchants Group, Councilor Dr. Ji Linping Yang Gulyang asin Haiji o Haiyi gikan man sa Embahada kan People's Republic of China sa gidibong pag-uurulay isinagibo kan opisyal ang halipot na pag-uurulay na nag-ugat sa Obeto kan Cagayan na pakusugon ang kooperasyon kani sa China orog na sa parte mismo kan urulay sa lado kan ekonomiya asin man teknolohiya. Nagpaabot man ni pagbati si Ambassador Huang Kia Aglipay sa iyang kapangganahan kan 2025 midterm election. Subot importante ang padagos na relasyon kan China asin man Cagayan asin tinawan doon ang potensyal na probinsya bilang international gateway sa riyon kan na Southeast Asia. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, piganigaran kan Philippine Navy and pagkakaigwa kan paglataw kan Chinese military na nagsagibo ini kan coordinated patrols bilang response sa subot kaniya sa joint military drills sa pagultanan kan Pilipinas asin Japan duman sa West Philippine Sea kan nakalis na simana. Inapod man kaniya ni PNP spokesperson for the WPS Real Admiral Roy Vincent Trinidad nagabus propaganda lang ini kan China maski nga ni kinumpirmar kan opisyal na digdiya
binuntutan sindakan na Chinese Jiangkai class frigate kana mga barkong partisipanti sa aktibidad da isubot ini maikukonsidera na coordinated air asin sea patrol kana China. Sigun kay Trinidad, nakadaklan nagigibukan pinagaapod na coercive asin na agresibong aksyon kan military command kan China sa kasagsagi kan aktibidad saka magpapaluwas nin salang claims na nagsasagibo sinda ning pagpapatrolya sa bisinidad kana maritime zone kana Pilipinas. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, nagtutubod ana sarong senator judges sa impeachment case laban man kay Vice President Sara Duterte na pwedeng trap o iniya saro sa naman nabitag parman ilihis sa tunay na issue kan Vice Presidente kuning kaso questionon sa Korte Suprema ang desisyon kan pinagapod na impeachment court na kung sain digdi mapuli sa complaint sa Kamara de Representantes. Paliwanag ni Senadora Aquilino Coco Pimentel na sa oras na maisampa na ang legal cases sa korte, digdi malis na ang focus sa main issue o mas mahaloy kapag court cases na. Kaya kung digdi mahihiling asin maririsa ana mga abogadong maging ana mga nagtatratar kan na lay na kontra sa naging desisyon kan na Senate Impeachment Court asin dai nagsampa nin kaso sa korte nin uli ta pwede ni saro sa naman na klase nin bitag sa pahayag pa man ni Senador Coco Pimentel na maski nga ni may basihan ang pagkwestiyon sa desisyon kan impeachment court dahil subot ini inirekomenda. Sinabi pa man na kaniya nasa paagi man na kana preparasyon asin na pagpapadara kana notisya ada pwede na nga maiabot sa Hulyo 28 na sakto sa pagbubukas kan 20 Congress asin pinaglalauman na ipagpapadagos ang impeachment proceeding laban sa Vice Presidente. BBS Basta Bareta, sigurado. Nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal sa BBS pinag-inkaminar kan grupo kan mga human rights lawyer an International Criminal Court ICC na sayumahan ang petisyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte para man sa pinagapod na interim release sa sarong statement tinawan doon kan Center for International Law na maibubugtak sa banta asin peligro ang mga biktima, testigos, human rights defenders asin iba pa na nagngahas na digdi magpartisipar sa investigasyon kan ICC in kaso temporaryong paalion asin palibriyon ang dating presidente sa sarong ipinagpapahayag sa parte mismo kana nasyon bilang nagserbisubot na legal counsel kan kadakol ng mga biktima kan war on drug kan dating presidente digdi grabe subuot ana peligro kana pagpapalibre kay Duterte gikan sa kustodiya kan ICC asin direktang maging banta sa kaligtasan na seguridad, dignidad asin privacy kan mga biktima digdi sa Pilipinas asin iba pang mga nasyon siring na digdi makikisumaro sa integridad kana nakabinbin na iimbestigar sa kasong crimes against humanity. Tinawan doon kang grupo na day dapat digdi maulang sa paghahanap kan katotohanan asin hustisya sa mandato kan korte an edad asin mana an salud kan dating presidente bilang bilang parte kan na justification sa petisyon para man ini ang subuot makalibre temporaryamente sa kulungan. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga nagbabagang barata sa BBS, ipinagasugo mo niyan kan Court of Appeal o Appeals Special 12 Division sa Department of Agriculture DE asin man sa Land Bank of the Philippines na magbayad nin kantidad 28
billion pesos na kompensasyon sa mga may sadiri kan Hacienda Luisita Incorporated na pagsasadiri kan Pamilya Cuangco sa 35 pahinang desisyon na pinagasurat ni Associate Justice Raymond Reynold Lauyagan digdi tawanan nina doon na asinman pig panigan na kana si an petition na for review kana HLI asin na pinagsugo sa mga respondents na magbayad nin 28 billion 488 million 944,278 pesos 0.71 centavos bilang just compensation. Tinawan doon ana probisyon sa lado kan konstitusyon kung sa inda digdi nakapalaman na pwedeng kuunon ang sarong private property para man sa public use nina mayo nina anuman na kompensasyon. Pinagpahayag ka na appellate court na napatunayan ka na HLI na ang kantidad na property and subuot basis amount kan just compensation nin mayong interest as iniba pang amount due sa mga may sadiri kan sinambit ng kadadagaan. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa sa lado nasyonal kinumpirmar ni Department of Agriculture DE Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na digdi sinugo na asin makabalik sa Pilipinas ang mga delegasyon kan Pilipinas bandang alas 5 ni na pagkaaga sa aldaw ka na Sabado. Basado sa sekretaryo, inihiling na ana kan ahensya ang nagkapirang mga opsyon na parmanda sa pag evacuar ka na grupo na ligtas kabali na ang posibleng exit routes sa paagiman ka na Egypt. Itinawan doon kan Department of Agriculture Chief na nakaabot na sa Jordan kan nagtalikod na Biyernes nin pagkabanggiya ang grupo kan mga Pilipino official na na-stranded duman sa nasyon kan na Israel. Naglalaom ang sekretaryo para man sa ligtas na biyahe kan grupo pabalik man sa Pilipinas na nainot na nga nagpasiring duman sa nasyon kan Israel para sa official mission kan liwat na mag-arab-adab ang tensyon sa pagultanan kan Israel asin man kan Iran. Nainot nang ipinagpahayag kan Philippine Embassy duman sa Tel Aviv na igwanin 21 mga Pilipino opisyal sa Israel na 17 digdi mga alkalde asin local government representative, may apat na dairy industry specialist kan Departamento kan Agrikultura. Pinaplansya naman ang repatriation kana abuton sa 150 iba pang mga Pilipino duman sa nasyon kan Israel na nagpahayag kana kagustuhan na makabalik na digdi sa Pilipinas. Sa ngunyan, pipreparar na asin pinapakaraynaan sa indang mga dokumento. Siniguro kan OWA Administrator Patricia Kaunand na digdi makakaresibi ang mga Pilipino nintabang pinansyal livelihood training gikan sa gobyerno sa indang pagbalik digdi sa Pilipinas. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, sasaguton ngunyan kan gobyerno kan Israel ang mga gastuson sa ospital kan mga nagka-iriridong mga Pilipino sa missile strike duman sa parte kan nasyon kan Iran. Ini ang pinagkumpirmar asin siniguro ni Israeli Ambassador to the Philippines sa Ilan Plus. Ini ang makakaresibi nin tabang pinansyal ang gabus na mga nagkarulugada nagka-iriridong mga Pilipino asin na full medical support arog kan ibang mga Israelis. Sa presente, base sa datos gikan sa Embahada kan Pilipinas duman sa Tel Aviv, nasa 7 mga Pilipino na nagkarulugadan sa Israel kabalinaan sarong nasa critical asin nasa moderate condition mantang digdi 5 digdi na i-discharge na sa parte mismo kan hospital asid
Sa Mayo naman na naitalaga Pinoy duman sa Israel na binawian sa pag-aatake kan nasyon kan Iran. Igwamanin 49 mga Pilipino na nawaranin istaranin huliman kan epekto kan missile strike asin na iniinilipat sa temporary accommodation. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa man mga barata sa lado nasyonal, nakatalaan na ilansar kan Bureau of Internal Revenue o BIR ang track asin man trace mechanism para man sa regulate kan maray na produkto urog na ang tobacco asin beef product pinaglalauman na sa masunod na taon ini ang magagamit kan mga parabakal. Uya anda pahayag mismo kan gobyerno. Yung website po na gagawin nyo. So ang mangyayari dyan, lahat ng mga produkto magkakaroon ng QR code. So lahat ng mga sigarilyo, eventually, of course, yung vape products, minsan yan yung mga alak, magkakaroon ng parang QR code and yung stamps, merong distinguishing mark na ilalagay dyan for all these registered brands and registered products. So unang-una, pag nakita mong wala nun, illegal na agad yun. Dahil required yun. So yung mark na yan, yung QR code o kung ano man yung magiging tawag dyan kung in the future, iba yung magiging technology, kung ano man yun, even cellphone, wala namang app na kinakailangan ka i-download dyan. Di ba? Pag inano mo yung camera, in-on mo yung camera sa QR code, may lalabas lang yan that will direct you to a website. Tapos pagka ganun, automatic yan. Pagka napunta na sa internet yan, mapupunta sa amin yung data. Partiyan kan napayag kan BIR Commissioner dumanda sa Central Office kan BIR sa sarong press conference kung sa ina sa paglansar kan Bureau of Internal Revenue BIR kan track and trace mechanism para sa pag-regulate kan maray na mga produkto urog na sa parte kan tabako asin manda vape product. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan ka na sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, pigkumpirmar ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na ikinansilana kan Comelec 2nd Division ang registration kan Duterte Youth Party List. Lininaw ni Garcia na daipa ini anda makakapiktar sa proklamasyon kana sambit ng party list ninulita pwede pa sindang mag-file kan pinagaapod na motion for reconsideration. Uya na pahayag ni Chairman George Erwin Garcia kan Comelec sa pagatubang sa miyembros kan media duman sa Comelec Central Office. Lalabas ng Commission 2nd Division ang resolution sa Duterte Youth by a vote of 2-1 canceling the registration of Duterte Youth Party List. Of course, bagamat iyon ang naging desisyon ng Comelec Division, ay mayroon pa naman din remedyo yung naturang party list. Pwede pa rin sila mag-file ng motion for reconsideration upang ma-resolve yan ng Commission NBank. Yung presiding commissioner ay nag-dissent doon sa naging majority decision ng dalawang miyembro ng division. For the information of everyone, ang original na decision ay ang ponente ay ang presiding commissioner, subalit nag-dissent yung dalawang miyembro ng komisyon, kaya naman nire-raffle ito upang mapunta doon sa isa. Parte ka na mga pahayag ni Comelec Chairman George Erwin Garcia sa pagatubang sa mga miyembros kan media kasudma duman sa Central Office kana Comelec kasabayman kana pagkansila kada mismong sasabing registration kan Duterte Youth Party List. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal,
ipinagaperit ka na sarong constitutional law expert na igwanin naging irregularidad sa ginibong pagproseso kan Senado na iyo ang nagtukaw bilang korte sa impeachment proceeding laban man kay Vice President Sara Duterte sa eksklusibong pahayag tinawan doon ni Jennifer Arlene Lee Reyes na parte ni kan base subuot sa konstitusyon kan na Pilipinas masasabing nagkaigwa kan irregularidad sa ginibong lakdang kan Senado kung saan sa iyang tinawanin doon ang nakapalaman sa Article 11 kan 1987 Philippine Constitution na nagsasabing kinakaipuan na magpuon na tulos-tulos ang nakatalaan kuta ng impeachment trial. Subot ini ang mandato kan konstitusyon na dapat subot sundon asin ipasulod kan mga senador na iyo ang nagtutukaw bilang korte o senator judges sa Senate Impeachment Trial o Senate Impeachment Court. Ang mga bareta sa luwas ka nasyon sa kinabaning karawat asin bareta lokal pagkatapos po nin pagirumdum. BBS Basta Bareta Sigurado. Adagos-dagos kita sa detalyes kan mga barata sa lado lokal sarong motorista ang ganaanda kaana magkaigwaning na kabanggaan na ang kasabatan man kaninga motorsiklo dead on arrival ang sarong 54 anyos na lalaki matapos digdi mabanggaan na anda nilulunadan kaninga motorsiklo kan kasabatan man kaning motorsiklo alas o alauna imedya ni na pagkapon ka sudma duman sa Barangay San Francisco sa Bulan sa probinsya kan na Sorsogon sa pahayag nagbabiyahe gikan sa barangay kan na Aquino pasiring sa barangay kan na Hamurawon ana suspect mantanga nasa kasabatan na direksyon ang biktima. Digdi pinagaporbara na mag-overtake na biktima sa sarunga lunadan na kung sa inyaon sa inutan kani aansi na aksidenteng magbanggaan ang nagwa arurot man na motorsiklo ka na suspect na kasabatan kani. Ninuli kaya nagsapo na suspect asin ang lunad kani siring man ang mga biktima ning grabing lugad isinugod pasinda sa Bulan Medical Hospital alagad pinagdeklarang dead on arrival ang sarong 54 anyos na lalaki na iyo ang nagdadara kan motorsiklo. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado national o lado lokal nagsagibonin dialogo ana mga tauhan kana Bao Municipal Police Station sa mga miyembros kana sektor kana transportasyon. Kasud ma iyan tangani man na tukaron ang dialogo asin man importanteng orolay manugod man sa lado kan road safety pagsunod sa batas trapiko asin man mga lakdang tanganing maiwasan ang krimen na nangyayari sa aksidente sa parte mismo kanda tinampo ana nasambit ng mga miyembro kana sektor kana transportasyon kabali dyan iyo mismo ana trimobile pajak asin man habalabal pati naman ana nagkapirang representantes kana sektor kana mga pampaserong jeepney na nagkakayod sa nasambit ng banwaan katuyuhan ka nasambit ng pagkakaigwanin dialogo iyan tanganing masiguro na ang pagbiyahe sa tinampo safety asin na maiwasan ang grabing aksidente na gamit ana mga tinampo dyan sa banwaan kan Baaw, Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, DOH nakatalaan na magkondukta nin medical screening sa mga pampublikong mga eskwelahan. Buyet Padera sa detalye. Nakatalaan na magkakibon yung mga medical screening sa mga pampublikong eskwelahan ang DOH, Department of Health, para masumbagan amay na sinyalis kay mga kailang arugkan kakulangan sa malnutrisyon, problema sa paghiling asin pagdangog, kan mga estudyante rog na sa mga inot na bisis pa lang na maglaog sa eskwelahan. Sigun sa ahensya, nakatutok mo na sa endang atensyon sa mga first-time scholar asin represente, para ang school-based immunization program kabali na ang bakuna laban sa tetanus, diphtheria, asin HIV para sa mga aking babae sa maabot na bulan na Oktubre. Para sa BBS News, Boyet Padera.
BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado lokal, anda PNP Duban sa Banwan kan buhi Camarines Sur padagos na nakaalerto iyan katakudman kanda balika eskwela o pagbukas kana klase ngunya na 2025 bilang parte kan ligtas na balik eskwela ngunya na bulan kan Hunyo puon kan pitsa 16 2025 an PNP Duban sa Banwan kan buhi Camarines Sur sa liderato ni Police Major Kenny L. Tanchado, Acting Chief of Police, naka-alerto asin na preparado sa parte mismo kada sa indang pagdispatsa kan mga tauhan sa manlaid-laid ng mga eskwelahan asin tinampo sa Banwan kan buhi Camarines Sur tanganing siguraduhon an seguridad asin an karahayan asin amay na pagrespondi sa anuman na banta kanda kriminalidad na pwedeng samantalahon sa pagbabalik sa eskwela ngunya na taon. Iniyan bunga naman sa direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na pakusugon an parte mismo kan katuninungan asin digdi sugpuon an krimen kaya mas pinakusog kan Philippine National Police duman sa Banwan kan buhi Camarines Sur an sa mga lakdang sa lado kan seguridad tangani man para sa kapakanan kan publiko urog na sa mga estudyante, mga katabang anda kan pulisya, an mga opisyalis kan eskwelahan, representantes kan lokal na gobyerno, asin man an force multipliers na digdi sa pagbugtak kan police assistant desk o an pinagaapod na pad sa mga eskwelahan tangani man na digdi maagapan tulos an anuman na klase nin insidente nin pagkukulog, pandudukot, snatching asin iba pang klase nin panhabon. An mga pulis duman sa Banwan kan buhi Camarines Sur an ipinagabugtak sa pad na nakapwesto araniman sa mga eskwelahan katuwang an PSO nagtaumanin mga leaflets dapit man sa school safety tips asin crime prevention tips nagtaumanin minsay an kapulisan kan Banwan kan buhi sa nangyaring opening program asin iba-iba pang eskwelahan duman sa Banwan kan buhi Camarines Sur nin huli man kan pinaglalauman na matinding pagkakaigwa nin gurumok sa bulos kan na trapiko asin man kan mga pagdagsa kan tao sa mga terminal asin man mga tinampo urog na sa palibot kan eskwelahan bilang ini parte kan sa indang kasimbagan nagsagibo an kapulisan kan buhi nin put asin mobile patrols tanganing magdanay an seguridad sa mga kritikal na mga lugar. Basado ki Police Major Kenny L. Tanchado an Acting Chief of Police sisigurado niya na aktibo asin alerto an bilog nakakapulisan kanda sinambit ng Banwaan sa pagpapasunod kan sa indang trabaho para man sa kapakanan asin kaligtasan kan kada estudyante para tukdo asin mga magurang daimad pinagtutugutan ana pagbalik eskwela na ini ulang kana takot asin na banta kan kriminalidad pig-ing kami narman ana pakikisumaro kan kada saro na mga magurang para tukdo estudyante asin digdi kairiba kan gobyerno tangani man maging ligtas matrayumpo anda katapusan kan kabilugan kan klase ngunya na 2025 ninhuli ta sa bagong Pilipinas ang gusto kan pulis ligtas ka. Iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal. National Food Authority Bicol inasigurar na igwang bastanting supply kan bagas para sa 20 pesos na programa kani Arel Banya sa detalye. Pigsyerto ka National Food Authority digdi sa Bicol na igwang bastanting supply kan bagas tangarig na masuskiniran ang 20 pesos na kilo kan rice program sa lindung kan benting bigas meron na inisyatibo kan Department of Agriculture. Sigon kay NFA 5 Assistant Regional Director Julie Liena Resas, nagpakol sa haros 800,000 na sako kan paroy ang presenting nakasaray sa Manaylain na bodega digdi sa Rion Bicol. Apara digdi tiglalauman na urog pang malangkaw ang supply kan bagas, ulit padagos man na piga tutungod
kan National Food Authority ang mga baga o ang mga paroy na pigapabakal kan mga parauma nasa 829,482 na sako kan paroy ang madurar man inharo sa rong taon na kung saan igwang dugang na supply depende o kaso igwang kalamidad na magbungkaras. Para sa inventaryo sa paroy, igwa man yung lokal na rice inventory na abutan sa 65,304 na sako ang NFA digdi sa Bicol. Nagyarumduma na ang pabarakalang paroy digdi sa Kabikulan, nag-abot na sa 20 pesos o 24 pesos ang kada kilo para sa mara na paroy, mantang 18 pesos man kung basa o bago pa silang anini. Nilastan sa pigsabi kan opisyal na sinabit ng rice program na bibinipesyalan ang mga konsumidores asin mga vulnerable sectors maging ang mga parauma. Pagsyerto kan DA Bicol na padagos sa ilang pagkatao ng agricultural inputs sa ngarig na maging maray ang gusikan mga parauma. Sa ngunyan, mapadagos-dagos man sibutan programa na ini para sa karahayan kan mga parauma asin mga konsumidores tigdi sa Kabikulan. Dagdag na baleta sa radio lokal, Daryl Banyas, Basta Baleta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal ng kamati ni pagyugyug nindaga and probinsya kan Albay, partikular na and banwaan kan rapok duman sa probinsya kan Albay, niyugyug nin magnitude na 3.9 na linog and rapo-rapo duman sa Albay bandang alas 8:55 nin pagkaaga kan na sudma. Ini sa distansya nga 10 kilometros ang rarom asin tectonic and pinagagikanan ka na nasambit ng linog mayo man na pinagsasabi nga aftershock asin na distroso na nangyari sa nasambit ng pagyugo-yugo kandaga darakan linog sigun paman sa PVOX. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pa kita sa lado lokal, taga tinambak dakop sa gidibong drug bypass operation. Boss O Kaisminda sa detalye. An taga tinambak Camarines Sur na nagdayo pa sa siyudad ni Naga tanganing magrigaton kan illegal na droga. Mga pandang alas 9:58 nin pagkabanggi kasubanggi ang kan ikasaan na bypass operation sa zona 3 sa barangay sa Manga Street, Barangay Santa Cruz, Naga City. Ang suspect ka pinagtanan na alias na si Andre, 23 anyos, soltero, residente kan La Purisima, Tinampaka, Camarines Sur. Ang substation number 1, iyon ang inutan sa pag-bypass sa suspect kay banan sa koordinasyon sa PDEA Region 5 na konsain ang bypass operation. Nagpositibo ang suspect na kuakadigdi na 7 gayong pirasong plastic sachet na pinagtutubudan igwanin laog kan methamphetamine hydrochloride o shabu. Siringman ang sarong pirasong plastic sachet na igwanin na dahon o pinaalang na marijuana na konsain sambitan ng suspect kuminagat sa paon ka na mga autoridad sa kantidad na 500 peso bill na kantidad para sa bypass operation. Arestado na nasambitan ng suspetsado asin sasangatan ng kasong pagbalgar kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Ismenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang nagbabagang mga barata sa BBS sa lado lokal, dakulang tabang paraman sa mga parauma basado sa Department of Agriculture Bicol Regional Executive Director Rodela Tornelia kanda DA Bicol na dakula ana maitatabang kana programa nga 20 bigas meron na para mada sa mga parauma ninulita igwanan nin direktang pagbabakal kan sa indang mga produkto. Siniguro kan nasambit ng Departamento kan Agrikultura ana available na buffer stock kan na bagas asin na paroy in kaso bagkaigwanin mga damage ana sektor kan agrikultura asin sinasabi kay ining ribayan tulos-tulos asin makabangon na liwat
kana piga tutulod na binting bigas meron na isinagibo ang opisyal na paglunsar kani o launching kana programa kani sa Bicol Region kana kalis na Biyernes Hunyo 13 duman sa LCC Mall sa siyudad kana Legazpi gabus na mga empleyado kan LCC sa Kabikulan kabali na ana naga asin na probinsya kan Camarines Sur ana nakabakal kan sinasabing 20 pesos an kada kilo kan bagas. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal o lado lokal sa iba pang barata ngunyad sa lado lokal arestado matapos mabisto sa CCTV sa laog kan sarong tindahan digdi sa laog kan na siyudad Canaga ang 29 anyos na construction workers matapos man na maaktuhan sa CCTV na naghahabas o nag-iikit naghabon nin mga gamit sa kusina sa laog mismo kan sarong establishmento dyan sa parte kan Barangay Tinago, Naga City alas 4:17 nin amay nin pagkaaga binisto ana suspect na si alias Rolando residentes kan Barangay Triangulo na naglaog sa parte kan establishmento sa paagi kan pagapirit asin pagraot kan gate asin duman sa garahe nakuha kan suspect iyoan man lain-lain ang mga kagamitan sa kusina na nagkakantidad sa kabilugan na 10,490 pesos sa follow-up operation na pinaghibukan Police Station 2 na dakop ang suspect asin nabawi ang nagkapirang mga hinabunan ng mga gamit ligtas man ang biktima mantang ang suspect sa presente nakakulong niyan sa Police Station number 2 kana Naga City. Sa iba pang detalyes kita kan sa tuya pang mga barata. Ngunyan barata na kita sa lado sa luwas kan nasyon sa satuyang barata ngunyan sa luwas kan nasyon sa paglaog kan ika-anom na aldaw kan nangyayaring barakbakan sa pagultanan ka na nasyon ka na Iran asinman nasyon ka na Israel digdi sa riribayanin na pag-ataki sa pagultanan ka na sambit ng duwang nasyon nagpatadid gunyan ang Supreme Leader ka na Iran na si Ayatollah Ali Khamenei na digdi sa pagpupuon kan nasambit ng gera sa pagultanan kan Israel sa sarong po sa X ipinagpahig kan Iran leaders na sangaran kan na dakilang Haidar magpupuon na ana sa binang gera ana Haidar ana sarong pangaran na kadaklan na ginagamit para man kay Ali na kung sa ini kinukonsidera ka na mga Muslim na inot na iman na asin saksisor ni Propeta Muhammad. Siniguruman kan Iran Supreme Leader ang matinding pagbalus sa subuot teroristang Zionist regime asin daisinda magpapailing nin pagkahirak sa Zionist. Antis pa manini na inot ng pinag-demand ni US President Donald Trump sa parte mismo kan Iran ang pag-surrender nin mayong kondisyon asin sinasabing daipaninda gagadanon ang Iran Supreme Leader sa ngunyan sharing man ang group of G7 kung sain kabali man ang Amerika nangangapudan sa Iran para man sa de-escalation. Sa bareta kita ngunyan sa kinabanda nin Karawat. Nagdadanay na bako pang malinaw ang status ni Indiana Pacers star Terry sa Halimburton kung saan ini makakakawat sa Game 6 kontra Oklahoma City sa nakatalaan na nakawat kaniya sa maabot na Biyernes o sa aga June 20. Enot na napabarata kana Pacers na nagsapo nin all-around guard nin strain sa iyang tuong bitis
sa taho man kan Game 5 asin kinakaipuan magpasairarom siya sa MRI tangani man na maaraman kun gura no kalala an nangyaring injury sa iyang bitis. Kung babalikan sa Game 5, bigla na lang nanamatian ni Halimburton ang pagkukulog kan sa iyang bitis mantang nagdadalagan pasiring sa pent area nin mayo nin anuman na kuntak sa pariyo kaning player. Tulos man siya na nagpasiring sa locker room alagad dagos nang nagbalik sa second quarter. Nagkaperang minuto matapos kani liwat na nagbalik sa locker room ang Indiana Star alagad dagos nang buminalik. Day pagkatapos ka nagkapirang minuto, maski ngani nagibo kaning magkawat sa kudang matapos ang laban risaman na digdi maluya an ero asin dagos nang nalimitaran lang nin 4 na puntos, 5 rebounds asin 6 na assist ang kabilugan kan Game 5. Sagkod sa presente, mayo ning kumpirmasyon ang Pacers kung ano sa presenting status kan calf injury ni Haliburton. Siring man sa pakikipag-ulay sa one-time All-Star matapos ang laban, ipinagpahig kani kun kaya niya kung kaya niya nga maglakaw, pipiriton subot niya na makapagkawat sa Game 6. Game 6 sa presente nasa 3-2 ang kartada sa pagultanan kan Thunder asin Pacers. Kasunod man kan duwang magkasunod na kapangganan kan Thunder sa Game 4 asin man Game 5 gigibon sa home court kan Pacer. Ana Game 6 sinabi man ka na Thunder na ihinguaw ninda natapuso na ang kawat sa aga asinda sisigurado ninda na manggagana sinda kung dai magkakaiguanin aberya sa pagultanan kan sa indang mga player. Mga tugang iyanan kat tiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyang nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan si Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, ako po si Jonel Cuba, mabalos kan sa idupagantabay mapasatuya pulugodan biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado. Basta Bareta, sigurado. Region 1, this is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta, sigurado. Alas 7:05. BBS. Basta Bareta, sigurado. Mga tugang maray na aga sa Indogabuso yung unyan ang headline ka na sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sarong pulis na nang banog ni na traffic enforcer digdi pinapakasuhan kada pulis. Duang Bicolano laog sa party mismo kanda pagiging top notcher kanda CSA PPT. Pamayo pa kan mga barata sa lado lokal ipinasunod sa banwaan kan Guwa Camarines and 3 to 5 minutes police response. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, lalaki nahulog sa irigasyon, gadan. Sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, sarong persona and dakop kana mga miyembros kana Philippine National Police ninuliman kan kasunin na panabun. Yan ang mga headlines kan mga bareta, mga detalye sa tiyan pagkatapos po nin pagirumdum. BBS, Basta Bareta, sigurado. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo?
Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwata, marahay na aga po ako po si Jonel Cuba. Sa detalyes kitakan sa tuyong mga barata sa lado nasyonal, duwang Bicolano and tinawanin honra bilang top na chair sa Career Service Examination na Pin as in Paper Test CSE PPT na isinagibo ka na nagtalikod na Marso 2025 si Leonard F. Miramba ana nakakuha kan top 3 spot sa sub-professional level sa bilog na nasyon matapos makakuha ni 95.72% na rating mantang si Carlos P. Pornolis iyuman ang top 7 sa professional level na may 96.92% rating tinawan doon si Maramba kan Certificate of Recognition gikan sa Civil Service Commission Regional Office number 5 kada pizza 16 kan bulan kan Hunyo ngunya na taon bilang pagbisto kan sa iyang natatanging trayumpo na pinagbisto ni si Pornolis kana CEC Bicol sa kaparihong rason sigon sa CEC Bicol Regional Director Abogado DC Bragais digdi tinawan doon ni Maramba ana sa iyang inspirasyon asin matrayumpo na pagkakaigwa kana nasambit na nga eksaminasyon na nagdaraman sa iya bilang kabali sa mga top 10 basado man sa datos kan Civil Service Commission Bicol gikan sa 13,397 na nagkuha ka na nasambit ng eksaminasyon sa Riyon Bicol 2,585 ang nakapasar iyan katumbas na kan 19% na passing rate. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal kinasuan ana pulis kana iniya suntukon ang sarong traffic enforcer nakuha sa CCTV ang atensyon sa pagultanan kan sarong lalaki asin traffic enforcer pasado alas 10 ni na pagkabanggi kana nagtalikod napit sa 16 kan bulan kan Hunyo duman sa Rampiolas sa barangay kan Talisay West District sa Sorsogon City. Day pa sa nanahaloy pakakuha kan na TV digdi na araman na andua ana pinagaporbaran na sawayon ka na sa indang mga pag-iriba na tumbaan sa runga motora na nakaparada basado sa report na ka-duty ang 43 anyos na pulis na na-assign bilang traffic enforcers kana digdi papundon kani ana nagapabisto nga pulis corporal na naka-assign man sa Sorsogon na Police Provincial Office nakalunad subuot ana nasambit ng pulis na corporal sa iyang motorsiklo lunad ang dai nakasulot na helmet kanda digdi hagadan kanasambit ng pulis kanda driver license dai ini nakaduhol asin nagpabisto ini nasarong miyembros kanda pulis ninuli kan tensyon na pinagporbaran na ituldang kan PNP member ang traffic enforcer na naging kausa para man suntukon ini kana nasambit ng saro pa nga pulis kaya nagsapo ni na lugad sa parte mismo kan pagkakabusi kan sa iyang wilwil o labi
an pulis korporal pinagaporbaran sindang sawayon kan mga nagresponding kapariyon ninda pulis asin pinagdara sa Sorsogon City Police Station. Mantang voluntaryo man na nagsuko anasambit ng pulis korporal asin nagsairarom sa inquest proceeding na atubang unyaning kasong direct assault to agent of person authority asin na least serious physical injuries an policeman na sarokman na korporal na nansuntok nin kapwa niya pulis na nagresulta kan pagkakabusi kan wilwil nangabil. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitungod yan sa lado lokal DOH sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal Bagong City Youth Mayor kan Siyudad Canaga nakatalaan na aramon an iba pang pangangaipo kan mga jóvenes. Boyet Paderes sa detalye. Masintro sa iba pang pangangaipo kan mga hobbies ang nakatala na inot na gibon kan bagong liderato kan mga napiling City Youth Official para sa taon 2025. Sigun kay Maria Elizabeth Blanco, ang bagong City Youth Mayor, sinabi kay ining lako lang challenge sa inaasahan nila at tubang nila sa palago sa paggibo kay mga programa sin maging aktibidad mo niya official na silang matukaw bilang mga counterpart. Sinabi kay ining mayong kompetisyon, mayong araraan sa indabag ko sa rogiro lang para sa anuman na katuyan kan sa indang organisasyon na iyuman inaasahan kan lokal na gobyerno. Para sa BBS News, Boyet Perere. BBS, basta bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, gadan ang 21 anyos na soltero matapos maaksidente sa motorsiklo asinda digdiya makuha na mayo na ninbuhay sa gilid kan tinampu kanda sudma duman sa sitio Kalangat Nada, barangay kanda Digdigon sa Banwan kan Goa, Camarines Sur. Sa report kan MDRRMO Goa pasado alas 11:15 nin pagkaaga kanda maresibisinda nina apod gikan sa rescue operation sa sambit nga lugar. Digdininda naabutan ang biktima na si Jerry Buno, residente kan barangay kanda Pinaglabanan, Goa, Camarines Sur, na mayo na ninbuhay asin nasa gilid kanda kanal o irigasyon na igwanin tubig. Basado sa impormasyon, may pinagatudlang subuot si Jerry o ang biktima sa lugar asin na pabalik na ini papuli sa indang residensya kan mangyari ang sinambit ng insidente kasudma. Sangunyan, dai pamaaraman kan na MDRRMO asin man kan mga autoridad ang eksaktong rason kan aksidente mantang nagpapadagos pa ang sa indang ginigibong investigasyon saro sa mga inihiling na anggulo. Posible ang pagkakabangga kan motorsiklo sa sarong nga kahoy. Ninulitan na ko ini harani mismo sa pinangyarihan kan insidente. Napagaraman man na may mga garos sa sayang nga payo asin liog ang biktima na pwedeng kausa kan pagkakabangga sa simentado nga parte kan tinampo. Grabe man ang kakaigwa ni na kamunduan kan na pamilya asin na mga barkada ni Jerry. Ninuli kan day pinaglalauman na pagkagadan kani huli man kan sinambit ng aksidente. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes ngunyan kan barata sa lado lokal. 5,000 na certificate of condonation with release mortgage nakatalaan itao kan Departamento kan Agraryo sa Kabikulan. Daryl Banyas sa detalye. Maabot sa 5,000 na certificate of condonation with release mortgage o ANCOCROM ang nakatalaan itao kan Department of Agrarian Reform sa mga parauman sa probinsya ng Camarines Sur sa maabot na Biyernes o sa agang Hunyong 20, 2025, tangarig na dagos ng masadili ang parte kandaga sa Agrarian Reform. Mismong si DAR Secretary Conrado Estrella III ang nakatanaan mag-abot para panginutan asin magtaukan sinabit ng sertipiko sa mga benepisyaryong mga parauma gikan sa Manaylain na Banwaan kan probinsya ng Camarines Sur. Para sa pinaluwas sa informasyon, Kandar Regional Office 5
sa pamamagitan ni Regional Director Ruben Chudor Sindak. Nakataraan na gibuhon ang distribusyon ng 5,000 na mga Certificate of Condonation and Release Mortgage dyan sa Fuerte Sports Complex sa Capitol Pili, Camarines Sur sa maabot na Biyernes. Magiging presente asin man na bisita sa okasyon ang mga langkaw na opisyal kandar igdi sa Camarines Sur asin man digdi sa Kabikulan. Siring man, yaon si Governor Luigi Villafuerte asin man si Governor-elect Henry Villafuerte kan probinsya nin Camarines Sur. Dagdag na balita sa Rado Lokal, Daryl Banyas, Basta Baleta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Ay iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, ginibo sa Bicol anonsing kan 20 pesos na kilo kan bagas asin iniya pigibo sa lugar kan siyudad kan Legazpi sa inisyatibo man kan Departamento kan Agrikultura NFA asin man kan Dul Bicol alaga dini para sa daman sa duman sa mga empleyado sa pribado na igwanin minimum na sahod ana dul bilang katabang iyo ana naga-identifikar kan 7,164 na minimum earners na nagtatrabaho sa pribadong kumpanya sa Kabikulan. Ang LCC iyo inot na kumpanya na nag-abil asin nag-offer nin 20 pesos na kilo kan na bagas sa sainda mga empleyado sa intirong Kabikulan. Kabali na ang naga asin na probinsya kan Camarines Sur. Uyan parte kan mga pahayab ni Lab Guaren, tagapagtaram kan Departamento kan Agrikultura sa Kabikulan. Opo, nung June 13 nag-launch po, initial launch ang DA and DOLE nitong benteng bigas, meron na sa Legazpi City in partnership with the LCC. Kasi ito pong benteng bigas ay para muna sa mga minimum wage earners, and ang DOLE po, ang katuwang tadigdi, ang DOLE nakapag-identify na po ng 17,164 na minimum wage earners na nagtatrabaho duman sa mga private facilities establishment like LCC na Maarti kan mga payag ni Lab Guarin na tagapagtaram kan Departamento kan Agrikultura sa Bicol. Poon kan June 13 na magpapadagos-dagos pa ang pagpapabakal nin 20 pesos kan kada kilo kan bagas sa mga empleyado kan mga pribadong establishmento sa Kabikulan. 30 kilos ang maximum na kilo ang pwedeng mabakal kan sarong empleyado kan sarong establishmento sa Kabikulan. Ang LCC kaya nakabil ka na sambit ng programa ulit tadigdi nakabayad sa Food Terminal Incorporated. Iyo man nakipagnegosyar sa NFA para sa release ka na sambit ng bagas na 20 pesos ang kada kilo. Uyan parte kan mga pahayag na yan ni Lab Guarin kan Departamento kan Agrikultura. Nagsimula naman simula nung June 13, patuloy na po yung pagbebenta nila, although doon yun sa mga mga private establishment, doon yun nabibili yung 20 peso per kilo na rice. 30 kilos ang maximum na pwedeng mabili ng isang empleyado doon sa kanilang mga establishment. Ito po ay sa pakikipagtulungan po ng ito muna nga ning LCC nag-avail sila nitong benteng bigas meron na through yung nagbayad sila sa Food Terminal Incorporated. Yung Food Terminal po, sila naman ang nagsasabi sa NFA na mag-release na kayo dito sa LCC kasi nagbayad na po sila. Artikan mga pahayag ni Lab Guarin, ang tagapagtaram kan Departamento kan Agrikultura sa Bicol. Mapang detalyes kan mga barata sa lado lokal, taga Pamplona, dakop sa bypass operation sa siyudad Canaga, buso ka Isminda sa detalye. Kung nakasubago taga Tinambak nagdayo sa Naga, ngunya naman na taga Pamplona ang naarestar ka na mga autoridad na nagdayo man sa Naga tanganing magpabakal ni na illegal na droga.
mga bandang alas 12:30 nin maagahon kasubago ang kan arestaron kan mga autoridad sa ginibumpay bus operation sa Zona 5, Barangay San Felipe, Naga City. Ang suspect pinagabisto sa alias na Jeronimo, 42 anyos, residente ang kanso nasay sa Patong, Pamplona, Camarines Sur. Nasambitan ng suspect pinagabayba sa tabang kan substation number 3, pakikipagkoordinar sa PDEA Region 5 na ikinasaan na anti-illegal drug operation. Nagresulta sa pagkakakumpiskar kan tulong pirasong plastic sachet na burbit-bit ka na sambitan ng suspect na recover man ang 1,000 peso bill na ginamit na mark money, asin na kabali na digdi ang budol money sa ginibong bypass operation. Nasambitan ng suspect din nag-aaram pulisan sa iyang katransaksyon na konsain ini andagos ang sasangatanin kasong pagbalgar kan Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sa Bicol Region, ang pinakainot na probinsya na pwedeng mag-relisanda ka na 20 pesos na kada kilo ka na bagas. Iyo ang probinsya nin Camarines Sur. Inihuli man ka na espuersos asin paglapigot na pinaggibo ni Congressman asin incoming Governor Elry Villafuerte na iyo ang nagparalakaw para man madara sa Camarines Sur at 20 pesos na kilo kan na bagas. Sinabi ni kan Sekretaryo kan Departamento kan Agrikultura na sa maabot na bulan kan Hulyo, mamamati na kan probinsya kan Camarines Sur ang 20 pesos na kilo kan na bagas na mababakal ninda. Uli man kan pakiulay ni Congressman Elry Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte, pati naman ni Gobernador Luigi Villafuerte. Ang Bicol Region, ang Camarines Sur, iyo ang pinakainot na maimplementar kan 20 pesos na kada kilo kan bagas na programa ni President Bongbong Marcos. Uyan parte kan mga pahayag ni Labgawaren, tagapagtaram kan DA Bicol. Nung nagpunta po kami with the media doon sa DA Central Office, na interview namin si Secretary, sinabi niya na this July, pwede na pong magsimula, ang pinakamagsisimula daw ay yung province of Camsur kasi sila yung nag-avail, si Gov. El Rey ang nag-avail noong 23 pesos noon dun sa FTI, yung tinatawag noon na food security emergency for rice. Kaya nakabili na sila and i-roll out na din po this July daw dito sa Camsur. Yun po, yun ay pwede doon sa mga vulnerable sector, hindi lang sa minimum wage earner. Yun na kasama na doon yung senior, yung PWD, yung mga solo parent. Through the LGU naman po yun. In-announce na. Pero sinabi po yun ng Secretary. Na yung Camsur. Artikan mga pahayag mismo ni Labgawaren, tagapagtaram kan Departamento kan Agrikultura sa Bicol na ang Camarines Sur iyo ang pinakainot sa Bicol Region na mapabakal nin 20 pesos ang kada kilo kan bagas sa bulan kan Hulyo sa espuersos asin paglakaw kan pamilya Villafuerte, partikular na ni incoming Governor Congressman Elry Villafuerte kan Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sa pagpuon kan klase kan June 16, digdi para man sa school year 2025-2026 sa paghagad ni mga incident report sa mga Division Superintendent mayo man ni na ipapaabot na anuman na problema ulit na kapag partisipar man na asin na prepararan man kan DepEd para sa opening classes. Sinabi ni Director Gilbert Sadsad na intirong matuninong si pagpuon kan na klase sa Kabikulan kan nagtalikod na pizza 16 kan bulan
kana Hunyo 2025. Uyan parte kan mga pahayag ni Regional Director Gilbert Sadsad kan DepEd Bicol. Nagpuon kita kang Lunes, June 16, asin sa satuyang paghagad ng mga incident report sa mga division. Ayo man po sindang nabanggit na problema. Ninhulit nakapag-prepare man kita sa opening. Inot na inot, nagbrigada eskwela kita. Ikadua, nag-oplan balik eskwela TW or task force meeting tayo kay ibang ahensya kang gobyerno na tanganing maging smooth, peaceful, at secured ang opening kang klase. Yes po, minuli po yan sa tarabangan kang mga ahensya kang gobyerno kasi bago nag-opening, nagkaikuhita ng mga meeting, ng presscon, kay riba ang LTO, LTFRB, PNP, Army, Department of Health, DILG, OCD, DICT, at hindi pa pang involved na sa pagbukas kang klase. Parte kan mga pahayag ni Direktor Dr. Gilbert Sadsad kan DepEd Bicol. Maabot sa 1.7 milyones na mga estudyante ang targeta na bilang kan DepEd Bicol ngunya na taon na 2025-2026 school year. Alagad sigon ki Direktor Sadsad, ini anday panindan nakukuha o nare-resibin ninulit tay gwapa nin mga eskwelahan anday pa nakakapagsumiter kan sa mga enrollment sa opisina kan DepEd Bicol. O yapan parte kan mga pahayag ni Direktor Gilbert Sadsad. Sa ngunyan po, ang katuya talagang share sa 27 million kayan, nasa 1.7 million. Alaga, data pa yan na kukoa dahil igwaning mga eskwelahan na dahil pa nagsasaming enrollment. Lalong-lalo na itong mga nasa remote areas. Ang pagsubmit kaya kang enrollment, bako lang numero. Ang pagsubmit po kaya individual na may pigi-encode ang mga teachers sa system na mga information duman sa system na pigsasabi ko para sila ma-count o mabilang bilang enrolled ngunya na school year 2025-2026. Parte kan mga pahayag ni Regional Director Dr. Gilbert Sadsad kan DepEd Bicol. Mga tugang yanan kat tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyen na kaibanan sa pagpaabot kan mga bareta. Yaon dyan sa Engineering Department, Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sinong para-barata si Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya, patin bendisyon kan mana Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS. Basta Bareta, sigurado.